Nag-umpisa ang movie sa batang babae na si Millicent na nasa bus nananabik na pinapanood ang isang babae na nagpapasuso sa sanggol. Mamaya pa, bumaba na siya ng bus at pumunta sa isang bahay. Nandito pala siya para sa isang interview para mag-apply ng babysitter. Pagkatapos ay nakilala ni Millicent si Rebecca na tinatanong ang kanyang edad at karanasan sa larangang ito. Ipinaliwanag ni Millicent na siya ay 21 taong gulang at wala pang karanasan sa pag-aalaga ng bata. Nag-aalala dito si Rebecca pero mabilis na nilinaw ni Millicent na magaling siya sa mga bata at kasalukuyang gumagawa ng kanyang thesis tungkol sa mga allergic na bata. Sumunod, ipinakilala ni Rebecca si Millicent sa kanyang pipi na anak na si Johnny na nakasuot ng spacesuit at abala sa pagsusulat. Ipinaliwanag ni Rebecca na si Johnny ay may ilang allergy kaya kailangan nitong magsuot ng proteksyon kapag lumalabas. Tapos ay nilapitan ito ni Millicent para kausapin at hinawakan niya din ang braso nito. Nang makita ito, natigilan si Rebecca at nagkomento na tila ay nagustuhan niya ito. Pagkatapos ay tinanggap na niya si Millicent at ipinaalam sa kanya na bukod sa pag-aalaga ng bata, kailangan niya din gumawa ng gawaing bahay. Si Rebecca ay abala sa pagsusulat ng bagong aklat na ipapalabas, kaya naman kailangan niya ng katulong sa bahay. Nang maglaon, habang naglalakad sa loob ng bahay, nakita ni Millicent ang ama ni Johnny na si Jacob na nagdidilig sa labas. Namangha siya nang makita ang lalaking walang suot at hindi nagtagal ay nilapitan niya ito para magpakilala. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang dumating si Rebecca at sinabihan ang kanyang asawa na magsuot ng damit. Pero tumugon ito sa pamamagitan ng walang kahihiyang pagtatangka na hawakan siya sa harap ni Millicent na nagdulot ng nakakailang na sitwasyon. Nang maglaon, habang pauwi sakay ng bus si Millicent, hindi sinasadyang mahawakan siya ng matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng kaba. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-hallucinate na sinisibak siya ng lalaking may sungay. Nang uminto na ang bus, nagmadali siyang lumabas at uminom ng ilang patak ng LSD na nagpapakalma sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Millicent sa isang appointment kasama ang kanyang therapist na si Dr. Welsh. Iminungkahi nito na kailangan niyang bawasan ang dosis ng kanyang gamot dahil maaari itong magdulot ng mga hallucination. Sa panahong ito, si Millicent ay nag-hallucinate ng mga putol na kamay na gumagalaw pero tiniyak niya sa kanyang sarili na ayos lang siya at gusto niyang ipagpatuloy ang gamot. Pagkatapos, ikinwento niya ang tungkol sa kanyang pananabik para sa pamilya at inilarawan kung paano siya inabuso ng kanyang ama sa buong buhay niya. Ibinahagi rin niya ang kanyang pagkamuhi sa mga taong hindi nagpapasalamat sa kanilang mga anak at hindi pinapansin ang mga ito. Inamin ni Millicent na siya ay madaling lapitan ng mga karahasan pero hindi ito sinag-ayunan ng doktor. Sinabi nito sa kanya na ang mga babae ay walang kakayahan sa karahasan at tinuturing siya bilang isang taong gusto lang maging mabuting ina. Sa kabilang eksena, habang sinisibak ni Jacob si Rebecca, hiniling sa kanya nito na sakalin siya. Sinunod ito ni Jacob pero agad na itinigil at sinabing hindi niya magagawa ito. Ipinaliwanag ni Jacob na dahil isa na siyang ina ngayon, iba na ang tingin nito sa kanya. Sa sandaling iyon, narinig nila si Johnny na sumisigaw sa kanyang silid. Sinubukan itong pakalmayan ni Rebecca pero sinaktan ng batang lalaki ang kanyang ina. Pagkatapos ay napansin niya ang isang tsokolate at napagtanto na malamang ay na-trigger ito dahil allergy ito sa asukal. Dahil dito, pinagalitan niya ang kanyang asawa sa pagtatago ng tsokolate pero sinabi ni Jacob na walang allergy ang kanilang anak. Si Johnny ay talagang may sakit sa pag-iisip na ginagawang panganib ang kanyang sarili at sa iba. Tapos ay sinabi ni Jacob na nakahanap siya ng pasilidad na nag-aalaga sa mga batang tulad ni Johnny at iminungkahi na dapat nilang dalhin ito doon. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Rebecca. Kinaumagahan, makikita natin si Millicent at ang nag-aalaga sa kanya na ama niya na si Roger na magkasamang nag-aalmusal. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa bago niyang trabaho at sinabi niyang mukhang mabuting tao ang tatay ng pamilya. Nang marinig ito, nakaramdam ng sobrang inggit si Roger at lumalabas na may ibang interes ito kay Millicent. Niyakap nito si Millicent at nakiusap na huwag itong umalis at ipinaalala ang lahat ng kanyang ginawa para sa kanya. Nakakainis ito para kay Millicent pero tiniyak niya sa matanda na wala siyang pupuntahan. Kinahapunan, nasa bahay ni Johnny si Millicent nang mapansin niyang may hinuhukay ito sa bakuran. Nilapitan niya ito para tulungan at nakakagulat na nakakita siya ng patay na kuneho na pinatay nito. Natuklasan din niya na nakapatay at naglibing ito ng maraming kuneho tulad nito sa buong bahay. Pero si Millicent ay mukhang hindi nag-aalala, sa halip ay kumuha siya ng kutsilyo at pinutol ang mga paa ng patay na kuneho. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Johnny at sinabing magdadala ito sa kanya ng swerte. Bago umuwi, nagnakaw si Millicent ng larawan ni Johnny, pati na rin ang isang damit ni Rebecca. Mamaya sa kama, nagpatak siya ng LSD at nagsimula siyang mag-escabeche habang tinitignan ang larawan ni Jacob.
Kinaumagahan, naghanda ng maayos si Millicent para magmukhang maganda at pumunta na sa kanyang trabaho. Gumugol siya ng araw sa pagpaint kasama si Johnny at naglaro ng mga mantsa. Kinagabihan, tinawagan ni Rebecca si Jacob para ipaalam sa kanya na hindi ito uuwi ngayong gabi dahil abala ito sa paghahanda para sa kanyang bagong libro. Hiniling nito sa kanya na panatilihin si Millicent para alagaan si Johnny. Kinagabihan, gumawa ng maliit na salo-salo sina Millicent at Jacob para ipagdiwang ang kaarawan ni Johnny. Masaya silang binigyan ito ng cake pero nang makita nito ang mga kandila, bigla itong natakot. Mamaya nang makatulog na si Johnny, nagpa siya nang umuwi si Millicent. Nang palabas na siya, nakasalubong niya si Jacob na lasing at kinausap siya nito. Pagkatapos ay bigla siya nitong nilapitan at sinubukang dumiskarte. Gayunpaman, bigla silang naantala ni Johnny. Kinaumagahan, umuwi na si Rebecca at agad na pinuntahan ang kanyang anak. Humiga siya sa tabi nito at hinihiling na hindi siya matatakot sa kanya. Pero nang hawakan niya ito, biglang naging agresibo si Johnny at muli siyang sinaktan. Dahil sa pagkabalisa, pumunta si Rebecca sa banyo at hiniwa ang kanyang sarili gamit ang isang kutsilyo. Makikita natin ang ilang peklat sa kanyang katawan na nagpapahiwatig na hindi ito ang unang pagkakataon na sinasaktan niya ang kanyang sarili. Sumunod na araw, dinala ni Millicent si Johnny sa isang lugar na madalas niyang pinupuntahan noong bata pa siya. Magkasama silang humiga sa lupa at bigla niyang tinanggal ang helmet nito na ikinatakot ni Johnny. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Millicent na wala siyang allergy. Hinimok niya itong huminga at nang huminga ito, nabigla ito na ayos pa din siya. Ang eksena ay napunta sa therapy session ni Millicent kung saan siya ay umiyak ng walang dahilan. Sumandal siya sa balikat ng doktor at nag-iisip kung magkakaroon pa ba siya ng sariling pamilya. Tapos biglang nagsuka si Millicent sa damit nito. Sobra itong nahiya sa kanyang ginawa at humingi siya ng paumanhin at sagot ng doktor na ayos lang. Nang umalis ang doktor para magpalit ng damit, nagnakaw si Millicent ng ilang bote ng LSD mula sa drawer nito. Sumunod na araw, naghapunan sa labas ang mga magulang ni Johnny at naiwan ito kasama si Millicent. Nang maglaon, binigyan nito ni Millicent ng ilang patak ng LSD na sinasabing tutulungan siya nitong makita ang mga bagay ng malinaw. Hiniling sa kanya nito na huwag sabihin sa kanyang mga magulang at pumayag ito ng walang pag-aalinlangan. Di nagtagal, pareho na silang malakas ang tama, sumayaw at nagsaya sa bahay. Kalaunan ay tumakbo sila sa kalye nang hindi suot ni Johnny ang kanyang karaniwang spacesuit. Pero hindi nagtagal, umuwi na ang mag-asawa at muntik na nilang mabangga si Johnny. Dahil dito ay nagalit si Rebecca at pinagalitan niya si Millicent dahil pinatakbo nito sa labas ang kanyang anak at hindi rin suot ang proteksyon nito. Ang masama pa nito, nagsuka si Johnny ng candy, bagay na ayaw ipakain ni Rebecca sa kanyang anak. Patuloy niyang sinigawan si Millicent pero pagkatapos ay nagsalita si Johnny sa unang pagkakataon at sinabing mommy. Siya ay nabigla at masaya sa kanyang narinig. Gayunpaman, ang mga bagay ay naging awkward dahil si Johnny ay tumakbo sa mga bisig ni Millicent at nagpapahiwatig na ito ang itinuturing niyang kanyang ina. Sa sobrang galit, kinuha ni Rebecca ang kanyang anak at inutusan si Millicent na lumayo sa kanilang buhay. Pagka-uwi, galit siyang humiling na magsalita ulit si Johnny pero hindi ito umiimik. Maluha-luha niyang sinabi dito na siya ang kanyang ina at nagmakaawa ito dito na kausapin siya pero hindi pa rin ito nagsasalita. Samantala, hinatid ni Jacob si Millicent sa kanilang bahay at sobra itong nagalit sa kanyang sarili dahil ginulo nito ang lahat. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Jacob na wala siyang kasalanan at nagpapasalamat siya dahil nagsalita na si Johnny sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, umupo si Millicent sa ibabaw ni Jacob at hinalikan ito. Gumanti ng halik si Jacob at sinibak na nito si Millicent sa loob ng sasakyan. Nang maglaon pagka-uwi ni Millicent, kinausap siya ni Roger na nagagalit dahil late na siyang umuwi. Pagkatapos ay ipinaalala nito sa kanya ang kanilang kasunduan kung saan papayag itong magpasibak sa kanya kapag 18 taon gulang na siya. Lumalabas na pinatay ni Roger ang kanyang asawa para makasama ang batang babae. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Millicent at sinabi niyang oras na para magbayad siya. Pagkatapos ay lumuhod siya at binuksan ang zipper ng pantalon nito. Nasabi kang matanda pero sa kanyang gulat, bigla siyang sinakal ni Millicent gamit ang sinturon at pinatay siya. Pagkatapos ay tinapon niya ang katawan nito sa isang pool kung saan nakahandusay ang nabubulok na bangkay ng asawa ni Roger. Pagkatapos, makikita natin si Millicent na nagbukas ng isang journal na naglalaman ng mga pangalan ng kanyang iba't ibang ama na nag-alaga sa kanya. Lumalabas na ang lahat ng mga ito ay inabuso siya sa ilang paraan at pinatay niya ang mga ito. Pinamalamutian niya ang bawat pahina ng mga kondado ng kanilang buhok bilang souvenir. Pumunta si Millicent sa pahina ni Roger at idinikit ang buhok nito dito. Habang binubuksan niya ang mga pahina, mababasa natin na ilang beses na din siyang hinipuan ni Dr. Welch at balak na rin niya itong patayin.
Sumunod na araw, bumalik si Millicent sa bahay kung saan nakita niya si Rebecca na nakikipag-usap kay Dr. Welsh. Nagulat siya nang malaman na ang kanyang therapist ay nag-aalaga rin kay Johnny. Nagkomento siya na magaling itong si Johnny na nagsalita at sinabi niya ito sa bagong mag-aalaga nang hindi alam na ito ay si Millicent. Iginiit ni Rebecca na ayaw na niyang bumalik ang babaeng iyon sa kanilang bahay pero pinayuhan siya ng doktor na isantabi ang kanyang mga pagkakaiba at gawin ang pinakamainam para sa kanyang anak. Ang resulta, bumalik si Millicent sa bahay para alagaan si Johnny. Masaya si Jacob nang makita siya dahil alam niyang masisibak niya ito pag wala ang kanyang asawa. Mamaya, habang naghaharutan ng dalawa sa kusina, biglang nagalit si Johnny at nagselos sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay galit niyang sinaksak ang kanyang ama sa binti gamit ang tinidor. Nang makita ito, mabilis na dinala ni Millicent si Johnny sa kwarto nito at sinabi na hindi dapat ito saktan ng ganoon ang kanyang ama. Sa halip, binigyan niya ito ng kutsilyo at hinimok ito na patayin si Rebecca kapag may pagkakataon. Tiniyak sa kanya ni Millicent na kapag namatay si Rebecca, silang tatlo ay magiging masayang pamilya na. Nang maglaon, habang nagtatrabaho si Millicent sa hardin, biglang dumating si Jacob at gusto siya nitong sibakin. Agresibo nitong sinakal si Millicent habang sinisibak, bagay na hindi niya magawa sa kanyang asawa. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, galit na pinanood sila ni Johnny sa bintana. Nang maglaon, sinamahan ni Rebecca si Johnny mag-drawing at napansin niya ang drawing nito na sinisibak ng kanyang asawa si Millicent sa hardin. Nagalit ito sa kanya at agad niyang itinapon ang drawing. Pagkatapos ay tinanong niya si Johnny kung mas gusto nito si Millicent kaysa sa kanyang ina pero hindi sumagot ang bata. Sumunod na araw, nagpasya si Millicent na hindi na siya iinom ng LSD dahil gumaling na siya sa ngayon. Inamin niya na anuman ang ginagawa niya ay para lang kay Johnny para magkasama sila ng tuluyan. Pagkatapos ay makikita natin si Dr. Welsh na nakahandusay sa sahig na walang buhay at bumubula ang bibig. Nilapitan ito ni Millicent at inamin na nung una ay inakala niyang iba ito pero napatunayan niyang hindi pala. Nang maglaon, dumating siya sa kanyang pinagtatrabahuan pero pinaalam sa kanya ni Rebecca na hindi na siya kailangan. Sa kabila nito, sinubukan ni Millicent na magpumilit pumasok sa bahay pero pinigilan siya ni Rebecca at isinara ang pinto. Pagkatapos, nilapitan niya ang kanyang anak at sinabi na lagi siyang nandyan para sa kanya. Sa gulat niya, bigla siyang sinaksak ng bata sa kamay dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Pagkatapos, ikinulong ni Rebecca ang kanyang anak sa kwarto at galit na lumabas na may dalang kutsilyo. Samantala, habang sinusubukang pumasok ni Millicent sa pinto sa likod, nakita niya si Jacob. Tinanong niya ito kung mahal siya nito pero nilinaw nito na wala itong halaga para sa kanya at gusto lang siya nitong sibakin. Sa kabila nito, hindi sumuko si Millicent at sinimulan niya itong akitin. Nang malapit na siyang sibakin ni Jacob sa panahong iyon, hiniling sa kanya ni Millicent na patayin ang kanyang asawa para mamuhay silang tatlo ng isang masayang pamilya. Mamaya lang, nagpakita ang galit na si Rebecca at agad na sinaksak si Millicent sa likod. Nagudyok ito kay Millicent na tumakbo pero patuloy siyang sinundan ni Rebecca. Di nagtagal, dumating si Johnny sa labas na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Gumaan ang pakiramdam ni Millicent na makita ito at hinimok ito na patayin ng kanyang ina. Pero sa kanyang pagkabigla, sinimulan siyang saksakin ni Johnny ng paulit-ulit hanggang siya ay mamatay. Hinikayat ni Jacob ang kanyang anak na huminto pero nakatayo lang si Rebecca at pinanood ng masaya ang buong eksena. Sa huling eksena, makikita natin na mag-asawa na nililibing ang bangkay ni Millicent sa likod ng kanilang bahay. Pagkatapos ay sinabi ni Rebecca kay Jacob na kailangan ulit nilang maghanap ng bagong babysitter. Nagkomento siya na kung patuloy itong gagawin ng kanilang anak, kakailanganin niyang magsulat ng isa pang aklat para makabili pa ng lupa. Sa pagtatapos ng movie, makikita natin si Millicent na nililibing sa lupa kasama ang mga nakaraang babysitter ni Johnny na kalunos-lunos ang kapalarang sinapit. At dito nagtatapos ang movie. Salamat sa panonood.